반갑습니다. Nice meeting you po. 여러분, 우리가 연약하고 가진 것 없고 이렇게 보잘것없이 보여도 우리는 하나님, 예수 그리스도를 소유한 사람들이에요. So, kahit man po tayo, makita man po natin ang ating sarili o ang ibang tao po na tayo po ay mahina, we don't have much things po, pero we possess Jesus Christ. 이스라엘이 하나님을 떠나서 방황하면서 애굽의 노예로도 끌려가고 바벨론의 포로로 끌려가고 로마의 속국이 되면서 그들이 고통 속에 빠졌어요. So, yung mga Israelites po, as they became slaves, naging captive po, at nawalan, they scattered, they wandered po, so they fall into sufferings. 근데 하나님은 그때마다 하나님이 약속하신 한 사람을 불러서 위기에 빠진 나라를 구하셨어요. But each time na nagkakaroon po ng ganoong problema, ang Diyos po ay lagi pong tumatawag ng isang tao po to save them from that kind of situation. 렘넌트, 남은 자라는 뜻이에요. So, ang ibig sabihin po ng salitang remnant ay remaining one. 또 다른 뜻으로는 버려진 자라는 뜻이 있어요. Pero sa isa pa pong explanation, ang isa pang ibig sabihin ng remnant ay parang itinapon. 버려진 자 같지만 하나님이 남겨두시고 우리를 부르신 거예요. It seems like po na yung remnant ay parang itinapon, iniwaksi, pero sa Diyos po, they are called, they are remain, mga tinira. 아멘. 그러니까 버려진 자 같지만 하나님이 세계 복음화 세상을 살리기 위해서 우리를 남은 자로 부르신 거예요. So it seems like now we are thrown away or tayo ay winaksi or itinapon, pero sa Diyos po tayo po ay kanyang pinili, we are called, we are chosen po to save this age. 성경에 기록한 것 창세기 3장부터 시작되어서 지금까지 세상을 보면요 병들어 있어요. So lahat po ay nagsimula from Genesis 3, yung problem from Genesis 3. And because of that po, lahat ng different kinds of sicknesses po ay dumating sa buhay ng tao. 하나님의 말씀을 듣지 않고 어떻게 해요? 자기 마음대로 결정하고 그래서 결국은 하나님을 떠나게 됐죠. So they did not believe in God's word po. They followed kung ano po yung kagustuhan po nila, and bilang resulta po they separated from God. 그래서 하나님을 떠나면서 행복을 잃어버리고 어떻게 돼요? 그 자체가 하나님 말씀을 믿지 않고 불신한 그 자체를 우리가 오리지널 신, 원죄라고 해요. So because they became separated from God po, ang nangyari po, ang naging state po nila, nagkaroon po sila ng original sin. 그래서 우리는 이 세상은 지금 그 죄 가운데 사는 거예요. Kaya po yung mga tao po dito sa mundo, they are living their lives po sa kasalanan, in the midst of this sin. 오리지널 신의 죄의 싹은 사망이고 우리가 죄를 지으면 이 세상에서도 법대로 심판을 받아요. So sabi po sa Bible, the result of this sin is death po. So even din po dito sa mundo po, kapag tayo po nagkaroon po ng kasalanan, di po ba meron po tayong mga kaparusahan na mararanasan? 근데 그 모든 또 원인 중에 하나가 사단이 이 세상을 병들게 하고 있어요. 문화를 통해서. At si Satanas po, kumikilos din po siya sa pamagitan ng mga kultura po para magbigay sa tao ng mga karamdaman. 그래서 세상이 흑암에 붙잡혀 있는 거예요. That is why po, our world is being bound or captive ng darkness. 그리고 세상이 뭐예요? 혼돈 가운데 빠져 있어요. And hindi lang po yun, even yung world po natin is already under chaosity, kaguluhan. 그리고 하나님이 안 계시니까, 하나님이 계시할 자리에 하나님이 안 계시니까 어떻게 해요? 공허할 수밖에 없어요. So God should be in them po, pero dahil ang Diyos ay wala po sa kanila, nagkakaroon po sila ng emptiness. 그러니까 돈으로 또 다른 사람으로, 명예로, 권력으로 채워보려고 그러지만 계속 꿀랑이에요. That's why they are trying to fill themselves sa mga pamagitan ng mga pera, sa pamagitan ng ibang tao, sa pamagitan ng mga bagay dito sa mundo. Pero kahit pinifil nila
yung mga bagay, yung ibang bagay sa puso nila, it seems not enough po. 그래서 이 병든 상황, 이 근본 문제인데 이 상황을 해결해 줄 것은 사람이 할 수 없어요. Kaya po, ito pong fundamental problem po na to, dapat ito pong masolusyonan, pero it cannot be solved through man's effort. 이건 오직 그리스도만 해결할 수 있는 문제예요. So, this problem can be solved only by Christ. 이 땅에 참 선지자로 오신 참 선지자로 오신 그리스도가 예수께서 이 하나님 떠난 문제를 해결하셨어요. So he came here as a true prophet. Jesus Christ, he came here as a true prophet po to let us na makatagpo ang Diyos po. Para sa akin yung 또 separation. 이 땅에 참 제사장으로 오셔서 이 원죄의 문제, 모든 죄의 문제를 해결하셨어요. And he came here as a true prophet to solve our original sin and every our sins. 그리고 이 땅에 참된 진짜 왕 중에 왕으로 오셔가지고 어떻게 사단의 문제를 해결하신 거예요. And he came here as a true prophet. The kings of all kings po, he broken down all Satan's authority and power. 아까 우리 전도사님이 기도할 때 매튜 11장 28절 말씀 가지고 또 기도를 했어요. So, katulad po kanina ng pinanalangin po ni Pastora Sheila, so nanalangin po siya with the contents ng Matthew 11:28. 세상은 딱 여기 묶여 살아가는 거예요. So, lahat po ng tao, they are living inside of this. 그런데요, 하나님이 말씀하셨어요. 두려워하지 말래요. But God said, do not be afraid. Written in Bible, 하나님 말씀이 성경에 계속 나와요. 두려워하지 마라. So, sa Bible, God keeps on saying, do not be afraid. 아브라함에게도 말씀하셨고, He even said that to Abraham. 모세에게도 말씀하셨고, He even said that to Moses. 그리고 또 여호수아에게도 말씀하셨고, He even said that to Joshua. 데이비드에게도 He 말씀하셨고, even said that to David. 사무엘에게도 말씀하셨고, Even to Samuel. 이스라엘 백성에게도 말씀하시고, Even to 그리고 Israelites. 저와 여러분에게 말씀하고 계시고, And even to me and to you. 모든 종교에 두려워하지 말라는 말이 나와요. 종교, religions. So God said, God told religion. religion. 릴리존에도 종교에도 두려워하지 말라는 얘기가 나와. 아니 사람들한테 두려워하지 말라는 종교에서도 얘기를 한다고. 종교도. So even yung mga religions po, sinasabi din nila na do not be afraid. 고대의 역사적인 문헌 거기에도 두려워하지 말라는 내용이 나와요. 뭐냐면 ancient historical sources. So even in yung mga Asian history po, may sinasabi rin po nila, you don't have to be afraid. 그런데 이 상태에 묶인 사람들은 두려움과 걱정과 근심 속에 빠져 있을 수밖에 없어요. Pero yung mga tao po who are under of this fundamental problem po, they had no choice but to feel afraid. 여러분은 여기에서 완전 해방된 사람이에요. Alam niyo po ba, you are completely freed or malaya na po mula dito. 여러분은 모든 문제의 해결자, 영원한 우리의 해답이 되신 그리스도를 소유한 사람들이에요. You are the person who possess Christ, who solved all of this po. 그래서 여러분이 약한 것 같은데 여러분이 강한 자예요. Kaya po, it seems like that you are weak, pero you are strong. 여러분이 없는 것 같, 돈이 없고 가진 게 없는 것 같아도 여러분은 다 가지고 있어요. 왜냐하면 그리스도를 소유했기 때문에. It seems like you don't have money, it seems like you don't have much, pero you have everything. Bakit po? Because you possess Christ that has everything. 그래서 오직 그리스도로 결론이 난 사람은요, 그리스도로 영원한 결론이 난 사람들은 두려워하지 않아요. That's why po, those people who concluded their lives po in only Christ, they don't feel afraid. 근데 only가 될 때까지 우리가 이 리미테이션 한계가 있기 때문에 문제 만나면 어려워하고 위기 만나면 어려워하고 갈등할 때 어려워하고 그래요. So, pero hanggang sa magkaroon po tayo ng hanggang sa maging
only Christ po yung ating only po, meron pong mga meron tayong mararanasan po na limitations. Like for example, may sufferings, natatakot tayo, may problems, we feel afraid. 돈 문제 같은 경우는 뭐 덜컥 벌써부터 걱정하고 이 흔들리기 시작하잖아요. So like for example, when money problem comes po, bigla tayong nawawalan ng lakas ng loob, or kaya naman po tayo ay pinanghihinaan ng loob. 그런데 놀라운 것은 킹 제임스 버전 성경에 보면요, 두려워하지 말라는 거 있잖아요. Do not be afraid 365번이 나와요. So in King James Version po ng Bible, sinabi po doon yung salitang do not be afraid 365 times. 놀랍지 않아요? Hindi po ba kayo nagugulat? 365 times. 1년에 365일이에요. Ibig sabihin po ng 365 days, araw-araw. 우리가 맨날 매일 어려워하고 두려워하고 걱정하기 때문에 하나님이 Don't be afraid because I'm with you. So God always said to us every day po, lagi niya pong sinasabi, do not be afraid because I am with you. So, because every time po nagkakaroon tayo ng alalahanin, natatakot po tayo, nag-aalala po tayo. So, God always said to us every day po, do not be afraid because I am with you. 우리 진짜 진정한 치유는요, 하나님 말씀 속으로 들어갈 때 얻을 수 있어요. So, kailan po ba tayo magkakaroon ng tunay na healing po? Once now we go inside sa salita po ng Diyos. 왜냐하면 하나님의 말씀이 살아있는 말씀이기 때문에 그래요. Because the Word of God is a living Word. 우리의 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼갠다고 그랬어요. So, ang kanya pong salita ay tumatagos sa ating spirit, soul, body, marrow, joint. 그래요? 모든 것들을 어떻게 해요? 그러니까 전인을 치유하는 거예요. So, ibig sabihin po nito, ang salita po ng Diyos ay tumatagos sa ating spirito, kaluluwa, katawan, kasukasuan, lahat po, mga joint and marrow. So, meaning to say po, yung whole being natin, yung buong pagkatao po natin ay pinapagaling ng Panginoon. 아멘. 여러분이 가지고 있는 질병이 또 어떤 상태가 낫지 않아도 여러분이 진짜 이 말씀 속으로 들어가면 그 말씀이 여러분에게 평안을 주고 기쁨을 주고 여러분에게 안심할 수 있게 해주시는 거예요. So, alam niyo po ba, like for example, kahit meron po kayong karamdaman, meron po kayong nararanasan pong sakit po, kahit hindi po pagalingin ng Panginoon ang karamdaman po natin, pero when this living Word of God enters into you, magkakaroon po kayo ng tunay na kapayapaan, magkakaroon po kayo ng tunay na kasiyahan po, ay mararanasan niyo na hindi na kailangan mag-alala. 창세기 1장 1절에 하나님이 말씀으로 천지를 창조하셨다고 했어요. So in Genesis chapter 1 verse 1, God created the heavens and the earth. 요한복음 1장 1절로 3절에 보면 하나님이 말씀으로 천지를 창조하셨대요. So, nakasabi po sa John 1 verse 1 hanggang 3 po, God is the one who created this world. 그 말씀이 하나님과 함께 하셨고 그 하나님과 함께 하신 그 말씀이 천지를 창조하셨고. So, ang salita po ay kasama po ng Diyos at sa pamamagitan ng salita ay nilikha ang ating mundo. 이 말씀 안에 뭐가 있냐면 생명이 있다고 했어요. So, inside of this word po, there is life. 근데 이 참 빛으로 11절에 보면 하나님이 이 말씀이 참 빛으로 오시는 거예요. But in John 1 verse 11 po, God came here as the true light. 그 참 빛을 받아들이는 자가 영접하는 자가 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는 거예요. And those who accepted this true light in them po, they will become a child of God and they will receive salvation. 아멘. Amen. 여러분 예수님 영접하셨어요? So did you accept Christ in your heart po? 예수 이 빛과 생명 되신 예수 그리스도가 여러분 안에 들어가시는 순간 이 모든 문제가 끝나는 거예요. So nung time po na si Kristo na bilang isang liwanag ay dumating po sa inyo, pumasok po sa inyo, this fundamental problem is already finished. 365일 근데 사단이 여러분을 속여요.
삶을 가지고 So every day, 365 days, lagi po tayong dinadaya po ni Satanas sa pamagitan po ng buhay natin. 근데 여러분은 이 삶 속에서 승리할 수 있는 비밀인 예수 그리스도를 답으로 가지고 있는 사람이에요. Pero you already possess the answer po na si Yesu Cristo para ma-overcome yung mga bagay na ito. 그러니까 매일매일 매 순간마다 이 어려운 상황을 만나게 되면 여러분이 이 답으로 그리스도로 그 문제를 해결할 수 있는 거예요. So every moment po na kayo po ay makakaranas po ng hardships or difficulties sa buhay po ninyo, lagi po ninyong panghawakan po si Kristo at ipahayag po na siya ang kasagutan at solusyon ninyo. 우리는 이 문제가 예수님이 십자가에서 못 박혀 죽으시고 부활하시면서 모든 문제를 끝내셨어요. So ito po sa Yesu Cristo on the cross po, sabi sa John 19 verse 30 po, lahat po ng bagay po na ito ay tinapos niya na at sinolusyonan niya na. 근데 우리의 삶의 모습을 보면요, 마귀에게 붙잡혀가지고 끌려다니는 삶의 모습을 살 때가 많아요. Pero kung titignan po natin yung buhay po natin, there's a lot of times po na tayo po ay nasa loob po ng 6 states of non-believer where Satan continue to deceive us. 하나님은 이 문제에서 완전히 여러분을 해방시켜 주시고 여러분의 기쁨이 되고 여러분의 행복이 되도록 모든 걸 회복해 주셨단 말이에요. So, ang Diyos po, sinolusyonan niya na, pinalaya niya na po tayo sa fundamental problems to give you happiness and to give you peace po. 사랑은 365일 저와 여러분을 공격해요. So, 365 days, every day po tayong inaatake ni Satan. 하나님은 그걸 미리 아시고 do not be afraid, don't be afraid. Because God already knew that beforehand, kaya lagi niya po sinasabi sa inyo every day, do not be afraid, huwag kayong matakot. 걱정하지 말라는 거예요. Meaning to say, huwag kayong mag-alala. 왜냐하면 모든 문제를 해결하신 예수 그리스도를 소유한 사람이기 때문에 그래요. Dahil itong si Yesu Cristo, dahil kayo ay nagtataglay nitong si Yesu Cristo na siyang tunay na propeta, pari at hari. 우리가 또 안 믿어지고 또 흔들리니까 하나님은 어떻게 하세요? 말씀으로 매 시간 찾아오셔요. So may darating na time po na tayo po ay madadaya, maguguluhan po. So every hour, ang Diyos nagbibigay po siya sa atin ng kanyang 그래서 salita. 시편 119편 105절에 보면 주의 말씀이 내 발의 등이요 주의 말씀이 내 길의 빛이라고 그랬어요. Kaya po sinabi po sa awit 119 verse 105, the word of God is a lamp of my feet and the light of my path. 무슨 얘기예요? 흔들리고 두려워할 수밖에 없는 삶 속에서 빛을 비춰주시고 내 발등에 내가 가는 길에 어떻게 해요? 빛이 되어주고 램프가 되어준다는 얘기예요. So meaning to say po, sa buhay ko na lagi pong nagkakaroon ng problema, buhay na laging merong alalahanin, binibigyan niya po tayo ng kanyang buhay po na salita at ginagabayan niya po tayo at binibigyan niya po ng liwanag yung ating daraanan. 예수님도 직접 말씀하셨어요. I am the way, the truth, the life. So this is what Jesus said po, I am the way, the truth, and the life. 그래서 하나님의 말씀의 인도를 받으면서 어디로 들어가요? 말씀의 인도를 받으면서 So receiving the guidance of the Holy Spirit po, receiving the guidance of the Word. 구원 속으로 들어가는 거예요. So ibig sabihin po niya na you are going inside of salvation. 우리를 구원의 길로 이끄시는 분이 예수님이에요. Si Jesus po ang naglilid sa atin sa path or way ng salvation. 오늘도 걱정하고 있는 저와 여러분을 향해서 어떻게 해요? 진리의 말씀, 진리 되신 말씀, 예수 그리스도가 오셔서 또 여러분들을 위로하시는 거예요. So even today po, kung meron tayong worries, mga anxieties po, si Jesus Christ, binibigyan niya po kayo ng kanya pong salita na may katotohanan. 구원의 확신이 없고, 응답의 확신이 없고, 승리의 확신이 없고, 인도의 확신이 없고, 용서의 확신이 없는 사람들한테 어떻게 해요? 확신을 심어주시는 거예요. So, those who do not have assurance of their salvation, guidance, answer of prayer, forgiveness, and victory, Jesus give them assurance. 그리고 하나님이 또 하나의 비밀을 주신 거예요. And God gives them a secret or mystery. 기도 속으로 들어가는 거예요. Ibig sabihin po niyan, you have to go inside sa prayer. 죽어있는 것은 열매를 못 맺어요. Ang isang patay po na puno ay hindi na po 우리의 magbubunga. 기도도 살아있는 기도가 돼야 돼요.
That's why yung prayer natin should be living. Alive. 예수님도 중언부언하는 기도 안 들어주신다고 그랬어요. Kahit sa Kristo sinabi niya po, hindi niya pinapakinggan yung mga prayer na walang katuturan o walang kahulugan. 이 속에 뭐예요? 모든 것, 돈, 어떤 명예, 권력, 모든 것들, 세상이 좋아하는 육신적인 것들, 그것들이 필요한 것 하나님 먼저 아세요. So, lahat po ng mga bagay po dito sa mundo, like for example, pera, pagkain, o kaya naman clothing, health, lahat po ng yan. Yung mga about physical things po, sinabi po ng Diyos na alam niya na daw po yan. 근데 하나님 뭐라고 그랬어요? 예수님이 먼저 그의 나라와 의를 구하래요. Pero ang sinabi po ni Jesucristo in Mateo chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God. 그러면 우리가 그렇게 좋아하고 우리가 원하는 모든 것이 어떻게 해요? 팔로 따라오는 거예요. At lahat ng mga kagustuhan natin, lahat ng mga bagay na nais po natin, ay susunod na lang. 여러분 이 언약의 말씀을 오늘 붙잡고 어떻게 해요? 성령의 인도를 받는 거예요. So today, panghawakan po ninyo yung salita, yung pulpit po na ibinigay po sa inyo at mag-receive ng guidance ng Holy Spirit. 이게 여러분의 삶 속에 100%가 돼야 돼요. Ito pong guidance of the Holy Spirit ay dapat na maging 100% sa buhay po 그냥 ninyo. 사는 게 아니라 지금 나와 함께 하신 성령이 내 삶을 인도하셔요. So even today po, yung Holy Spirit ay gumagabay po sa buhay ninyo. 성령의 충만함을 왜 기도하시게 되는 거예요? You have to pray po for the filling of the Holy Spirit. 그러면 어떻게 해요? Walk of the Holy Spirit. 이렇게 성령이 역사하시는 거예요. 이게 성령의 완벽한 역사, 100%의 역사가 여러분 삶 속에 나타나는 거예요. And then, the word of the Holy Spirit po will 100% na mag-a-appear sa buhay po ninyo. 그럼 하나님이 성령의 열매를 맺게 해주시는 거예요. And then, makikita po, bibigyan po sila ng Diyos ng bunga ng banal na Espiritu. 우리가 언제나 승리하고 뭐예요? 저 평안과 하나님의 기쁨 속에 살려면 여기로 들어가면 돼요. So, para magkaroon po tayo ng buhay na may kapayapaan at kaligayahan, we have to go inside here. 인사이드 힐 뭐예요? What is that? 성령의 충만함 속으로 들어가는 거예요. Inside here, ibig sabihin po, you have to go inside sa feeling ng Holy Spirit. 몇 주 전에 말씀 언제 말씀해? Ephesians 6 verse 18 성령의 충만함을 위해 매 시간 기도와 간구로 for 구하려는 거예요. for the last few weeks po, meron po tayong mensahe regarding ng Ephesians chapter 6 verse 18. Sabi po dyan, sa lahat ng bagay, manalangin daw po kayo sa Espiritu. 일을 해하는 여호와, 그것을 지어 성취하는 여호와, 그 이름을 여호와라는 자에게 내가 이르노라 그렇게 말씀하시죠. So, ang Diyos po na nagbibigay, ang Diyos po na kumikilos, ang Diyos na nagbibigay ng kasagutan. 너는 내게 부르시라는 거예요. Sinabi po niya, tumawag ka sa akin. 간절히 기도하려는 거예요. You have to pray with supplication po. 그러면 내가 일하겠대요. 하나님이 일하겠대요. Then, sinabi ng Diyos na ako ang kikilos. 여호와라는 이름을 가진 하나님이 그 일을 지어서 성취하시겠다는 거예요. Ang Diyos na nagngangalang Yahweh po, siya ang kikilos po sa inyong panalangin. 아멘. 언제? Kailan po? 여러분이 기도 속으로 들어갈 때 When you go inside of prayer. 참된 응답을 받을 수 있는 참 기도 속으로 들어갈 때 여러분들이 이 축복을 누릴 수 있는 거예요. When you go inside sa prayer na magkakaroon po talaga ng tunay na kasagutan. 저 뭐가? J E, H, E, E H, H O, V, O B A, H. 미안해 내 지금 피곤해가지고 단어 생각이 전혀 안 나. 여호와라는 이름을 가진 하나님께서 저와 여러분을 위해서 일하시는 거예요. So, ang Diyos na nagngangalang Jehovah po ay kumikilos po para sa inyo. 우리에게 주신 놀라운 이름이 있어요. So, meron din pong a wonderful name na ibinigay po sa atin. Jesus. Pangalan ni Jesus. 너희가 내 이름으로 기도하면 내가 일한다는 거예요. 시행한다는 거예요. If you pray in my name, I will work for you. Sinabi po ni Jesus. John 14:14.
It's John 14 verse 14. If you ask with my name, I will do. Sinabi po ni Jesus, if you ask in my name, I will do it. 여러분이 가지고 있는 걱정거리, 문제거리 그걸 바라보지 마시고 그 문제를 해결하는 오직 예수 그리스도를 바라보시길 바랍니다. So those problems, those sufferings and hardships na nararanasan po ninyo, huwag po kayong mag-focus dyan. Do not look at that problem po, but rather you have to look at Christ po, only Christ na nagbibigay po ng solution and answer. 빌립보서 2장 9절에 10절에 보면 모든 이름 위에 뛰어난 이름, 예수 이름이죠. 그 이름 앞에 모두가 무릎 꿇게 한다. 만물이 무릎 꿇게 한다고 했어요. Kung babasahin po ninyo in Filipos 2 verse 9 hanggang 10 po, lahat daw po ng mga bagay na nilikha dito po sa mundo ay yumuyuko po sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. 사단도 모든 어두운 귀신들도 Even 마귀 Satan, 사단이 무릎 꿇고 어떻게 무릎을 꿇을 수밖에 없는 일이에요. even Satan, even evil spirit po, even darkness po ay yumuyuko sa pangalan ni Jesucristo. 만물이라고 했어요. 만물. Pag sinabi po, ibig sabihin po ng lahat ng bagay na nilikha. 만물을 지으신 창조주 하나님의 이름이 예수예요. So lahat po ng bagay po na nilikha po ay nilikha sa pamagitan ni Jesucristo. 아멘. 빌립보서 3장 21절에는 만물을 복종하게 한다고 그랬어요. subduing, 복종. 만물을 다스리는 거예요. 찾아봐. It's different from 찾아봐. 저거 틀리면 찾아봐. So basahin po natin in Filipos chapter 3 verse 21 po. Basahin ko na lang po para sa bawat isa. Read all together. Who by subdue. sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. 무슨 얘기예요? Ano pong ibig sabihin nito? 예수 그리스도가 만물이 예수 그리스도께 복종하는데 그 예수 그리스도께서 역사하신다는 거예요. So, ang ibig sabihin po nito, lahat po sa pamagitan ng kapangyarihan po ay sumusuko po sa kanyang pangalan. 그래서 나중에 여기 보면 우리의 낮은 몸을 이 낮은 몸을 어떻게 해요? 영광에 예수 그리스도의 영광에 부활하실 때 이 예수님이 어떻게 표현을 해야 되나? 예수님이 가진 영광의 그냥 그 몸의 형체와 같이 그대로 이루어져 다시. So, and later on po, katulad po ni Jesucristo na merong katawang maluwalhati po, ay ganun din po yung kanyang gagawin po sa atin na kahit tayo po ay merong kahinaan. I mean, yung kahinaan po natin ay gagawin niya pong maluwalhati. 그러니까 우리가 맨날 기도할 때 뭐예요? 예수 그리스도 이름으로 기도하시면 되는 거예요. So, meaning to say po, whenever you pray po, pray in the name of Jesus Christ. 너희가 이제까지는 내게 기도하지 않았대요. Sinabi ni Jesucristo na until now you have not asked anything in my name. 기도했는데. So, pero sasabihin natin, nag-pray naman ako, nag-pray naman ako. 진짜 기도를 해야 되는 거예요. Pero sabi ni Jesucristo, you have to pray what is true 최고의 prayer. 기도. Magkaroon kayo ng tunay na panalangin. 최고 기도 오직 성령 충만. Ang pinaka-best prayer po is to be filled ng Holy 오직 Spirit. 하나님의 나라. Only God's kingdom. 오직 예수 그리스도. Only Jesus Christ. 아멘. Amen. 여러분 이게 지금 여러분한테 진짜 이게 좀 각인되기를 원합니다. So, nais ko po na ma-imprint po ito sa bawat isa sa inyo. 그래서 여러분들에게 치유의 열매가 맺어지는 거예요. Sa oras po na yun, kayo po ay magkakaroon po ng bunga ng kagalingan. 사도행전 3장에 보면 안진뱅이가 나와요. So, kung babasahin po ninyo sa Acts 3 verse 1 hanggang 10 po, meron po kayong makikita po dyan na isang crippled man. 40년 동안 안진뱅이 나면서부터. Pag sabi pong crippled man, yung isa pong lumpo po na lalaki for 40 years. 그런데 6절 말씀에 보면 내게 있는 것 내게 주노니 나사렛 예수 내가 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라 해서 그 크리플맨이
누구의 이름으로? 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걷게 된 거예요. So, but in verse 6 po, nakasaad po dyan, ginto o pilak ay wala ako, pero ibibigay ko sa iyo ang pangalan na nagngangalang Jesus na taga Nazareth. Tumayo ka at lumakad. So, yung crippled man po na yon na nakareceive ng salita po na yon, siya po ay nagkaroon ng kagalingan. 가난과 저주 속에 살았던 사람. Siya po ay tao who lives in poverty and darkness. 매일매일 먹고 사는 것 때문에 걱정 속에 살던 사람. Siya po yung tao who always worry sa pang-araw-araw na buhay niya. 하나님과 떠나서 절대로 행복할 수 없었던 사람. Siya po yung tao po na cannot have happiness kasi napahiwalay siya sa Diyos. 전인이 치유된 거예요. 영혼을 전인. So meaning to say po, yung buong pagkatao ng taong yan ay nagkaroon ng kagalingan. 그래서 그가 일어난 후에 육신이 치유받았잖아요. 그리고 정신이 치유받고 영적으로 치유받은 그 일어났을 때 제일 먼저 한 게 뭐예요? 성전 안으로 뛰어들어가면서 걸었네, 뛰었네, 찬양했어요. So, kaya yung tao po na yun, nagkaroon siya ng kagalingan sa kanyang katawan, physical na kagalingan. And pinaka-importante po, nagkaroon ng kagalingan ang kanyang mental at ang kanyang espiritu. And after he received healing po, pumasok siya sa templo. Ano pong ginawa niya sa simbahan? Nagpuri po siya, umawit, tumalon para magpuri po sa Diyos. 여러분들이 몸이 지금 일어나 뛰고 걷고 이렇게 걷고 뛰지는 못할지언정 뭐야? 못해도 여러분은 이미 프리덤 그리스도 예수의 자유를 받은 사람들이에요. So kahit to the point na hindi po maging ganun yung buhay po natin, but you already received yung healing po dahil sa pangalan po ni Jesucristo. 최고에서 많은 사람들이 걷고 뛰고 해도 구원받지 못하면 진짜 비참한 거예요. So kahit may mga tao po na they are walking freely, jumping freely po, pero ang nakakalungkot po doon, they do not receive, or they didn't receive salvation. 이게 근본 문제에서 해결받은 거라고. So meaning to say po, tayo po ay nakalaya po from this fundamental problem. 그리고 가와 8에 보면 사마리아에 빌립 집사가 가서 집사님이 간 거예요. 빌립 집사가 가서 귀신 들린 자, 그 다음에 중풍병자, 그리고 안진뱅이를 치유했어요. 복음으로. So in Acts 8 verse 4 to 8 po, si Deacon Philip, parang katulad po ninyo mga deaconess, siya po ay pumunta sa region po ng Samaria. He preached the gospel there po. At siya po ay nagpalayas po ng mga demon-possessed, nagpagaling po ng mga taong paralisado at ng mga taong crippled man, mga crippled. 아멘. 이게 빌립 집사님 얘기가 아니라 우리 루스 집사님 얘기예요. So, hindi po ito sinasabi kay Deacon Philip, pero ngayon sinasabi po ito sa inyo, kay Deaconess Luz. 엘리나 지금 누구야? 베스 그리고 시타 집사님. So, ngayon sinasabi po ito sa 여러분들의 inyo. 얘기에 여러분들 왜? 여러분들을 통해서 어떻게 하나님 영광을 받기 원하시는 거예요. Kasi nais po ng Diyos na sa pamagitan po ninyo ay makatanggap po siya ng kapurihan. 여러분들은 그리스도의 증인, 그리스도 치유의 증인으로 쓰실 거예요. 계속. God wants to use you as a witness of Christ that gives healing po. 이 앱사 리전, 앱사 지역에 하나님이 큰 기쁨이 이 사마리아 지역에 이 치유가 일어나서 모든 사마리아 사람들이 기쁨을 가졌던 것처럼 앱사 지역에 여러분들을 통해서 기쁨이 이제 드러날 거예요. So just like the region of Samaria, they receive a great joy and healing po. So ganun yan din dito po sa EPSA. Sa pamagitan po ninyo, this region will receive healing and will receive great joy. Amen. 여러분이 믿으면 진짜 힘이 되고 행복하고 안 믿어도 하나님이 하실 거예요. So kahit hindi kung kayo po ay maniniwala, you will be happy. Magkakaroon po kayo ng kapayapaan, kasagutan, at kahit hindi naman din po tayo maniwala, God will do the rest. 다와 13장, 16장, 19절에는요 바울 사도가 한 일이 크게 한 일이 뭐냐? 무성을 치유하고 내피리 귀신 들린 자들 치유하고 그 다음에 불치병과 아이돌에 묶인 사람들을 치유했어요. So in Acts 13, 16, 19, this is the amazing work
that Apostle Paul did po, nagkaroon po siya or nagbigay po siya ng healing in shamanistic, nagbigay po siya ng healing in Nephilim po, where mga people who are being demon-possessed po, at nagpagaling po siya ng mga karamdamang hindi malunasan. 우리 엘레나 집사님? 엘레나 집사님이 몸이 지금 아픈 상태야. So right now, si Deaconess Elena po, meron kayong kapansanan, 그러나 karamdaman. 구원받은 자예요. Pero kayo po ay meron ng salvation. 하나님의 자녀예요. You are child of God. 모든 감정을 꺾을 수 있는 권세를 가지고 있는 사람이에요. You are the person who have the authority po na kayang magwasak sa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. 다만 지금 몸에 어떤 부분이 불편할 뿐이에요. So, parang ganito lang po, you are in the state where, tawag po nito, maybe you are uncomfortable po kasi meron po kayong karamdaman. 그것 때문에 다른 사람 눈치 보고 그럴 필요가 없어요. Pero just because of that po, hindi nyo kailangan ikumpara yung sarili nyo sa ibang tao. 오히려 당당하셔야 돼요. Mas pinaka-importante po, kailangan nyo mas maging confident. 나같이 연약한 나에게 찾아오셔서 구원 주시고 그리고 나를 강건한 자로 만드셔 하나님을 찬양하는 증인이 되어야 되는 거예요. So, kailangan yung isipin ito na ako na merong kahinaan, ako na merong ganitong klase ng karamdaman, ang Diyos ay dumating sa akin upang gawin kanyang witness of healing. 루스 집사님은 에르리 때문에 아들이 때문에 하나님이 너무너무 어떻게 해요? 하나님이 아들을 사랑하시기 때문에 아들을 통해서 하나님 영광 받으셔요. 근데 누굴 통해서 또 우리 항상 아들을 사랑하고 보호하고 있는 루스 집사님 통해서 영광 받으시는 거예요. So, sa pamamagitan ni Aldrin, God really loves Aldrin po. So, para ang tao makita po nila yung kapurihan po ng Diyos, ibinigay niya po sa inyo po si Aldrin. At sa pamamagitan din po sa buhay ni Deaconess Luz, makikita ng ibang tao yung kalwalhatian at kapurihan po ng Diyos. 자, 전부 한번 이렇게 따라해 주세요. So, repeat after me po. Sundan niyo po ako. 나는 치유의 증인입니다. Sabihin niyo po, ako ay saksi ng kagalingan. 하나님이 나를 완전하게 치유하셨습니다. Sabihin po, 완전하게. 네? 하나님이 나를 완전하게 치유하셨습니다. Sabihin po natin, ako ay saksi ng kagalingan. Ako ay saksi ng kagalingan. What's the second? 아멘. What's the second? 됐어. 그래서 승리하시기 바래요. 여러분은 약한 사람이 아니에요. So, may you all have victory po. Hindi po kayo mahihinang tao. 몸이 좀 불편하고 돈이 없는 거 그거 가지고 어떻게 그리스도의 그 권세를 못 누리는 게 아니에요. 아니 어디 한번 지금 너무 피곤하니까 그래서 걱정하지 마라. So, do not worry. 아멘. Amen. 하나님 감사합니다. Panginoong Diyos, salamat po. 우리를 치유의 증인으로 불러주신 것 감사합니다. Nagpapasalamat po kami dahil kami ay tinawag po ninyo upang tumanggap ng kaligtasan. 모든 문제와 사건 위기 속에서 우리의 영원한 해답이 되신 그리스도를 찬양합니다. Pinapupurihan po namin si Jesucristo na siya po naging solusyon po ng lahat po ng mga problema, ng mga krisis sa aming buhay. 우리의 영원한 진리 되신 하나님의 말씀 속으로 들어가게 하옵소서. Tulungan niyo po kami na pumasok po sa inyo pong buhay na salita at na may katotohanan. 하나님의 말씀으로 치유받게 하옵소서. Bigyan niyo po kami ng kagalingan po sa pamagitan ng salita ninyo. 반드시 성취되는 하나님의 말씀 붙잡고 진정한 기도를 하게 하옵소서. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng tunay na panalangin sa loob po ng salita ninyo na magbibigay ng kagalingan. 성령의 인도와 역사와 이 열매를 맺는 성령 충만의 삶을 구하게 하옵소서. Naway tulungan niyo po kami mamuhay po sa loob ng paggabay, pagkilos at bunga ng banal na espiritu sa loob po ng pananahan nito. 그래서 영원히 하나님께 영광 돌리게 하옵소서. Kaya naway po, panghabang buhay po kayong tumanggap ng kapurihan. 나를 만난 사람, 내가 사는 지역에 큰 기쁨을 주는 증인 되게 하옵소서. Naway ako po ay maging saksi po ninyo sa lugar na akin pong tinitirahan, sa mga taong akin pong nakikilala. 무속과 종교 그리고 우상과 귀신 문화에 묶여있는 네피림 문화에 묶여있는 사람들을 살리는 그 증인 되게 하옵소서. Naway gawin niyo po akong saksi
na magliligtas po sa mga tao who were under and bound po ng Nephilim culture, ng idolatry po at ng shamanistic. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Ang dakilang habag niya sa Kristo, 하나님의 무한하신 사랑하심과 walang hanggang pag-ibig ng 성령의 Diyos, 역사하심 pagkilos ng banal na Espiritu, 치유의 증인으로 부름받은 이들을 위해와 ay mapasakamay po nila na tumanggap ng kagalingan 앞으로의 이들의 사역 위에 sa kanila pong future ministry. 이들을 통해 영광 받으실 이 지역과 이 지역을 살리실 하나님의 영광 위에 At para din naman po sa inyo pong kapurihan sa pamagitan ng vision po na ito, 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. ay mapasa inyong lahat magpasawalang hanggan. 아멘. Amen. 아멘. 감사합니다. Palapakan po natin ang Panginoon. So, sabay-sabay po natin sabihin, Moksanin, 감사합니다. Moksanin, 감사합니다.